Maayong buntag mga kaagri, madayaw Davao og welcome sa laing episode sa ato ang Tech Talks. Sa ngalan sa amuang Chief Information Officer sa Department of Agriculture, Regional Field Office 11, Janelle T. Flores. Ako si Celso Vergara ug kini ang ato ang Tech Talks. Siguradong pagkain sa buong bansa. Laing adlaw, laing episode na pod mga kaagri, laing topic o laing diskursyon nga to ang pag-aambitan karong adlaw. Sa miaging mga adlaw nahisgutan nato ang mga functions ug inisyatibo sa Regional Agricultural Engineering Division sa DE11. Nahisgutan usab nato ang inisyatibo sa ato ang Farmer Director karong Farmers and Fisher Folks Month. Ug karon mga kaagri, importante kaayo ni ilabi na sa atong mga mag-uuma og mais atong mga corn farmers dinhi sa Davao Region. Ato ang tukion, atong pangutan-on ang ato ang isa ka eksperto kabahin sa mga programa, proyekto og inisyatibo sa National Corn Banner Program sa Department of Agriculture, Regional Field Office 11. Ug kauban nato karon mga kaagri, siya ang Agriculturist 2 sa DE11 and sa Corn Banner Program dinhi sa ato ang ahensya. And of course, brother nako ni walay lain si Engineer Reynaldo Bermilio. Akong pagtawagan niya si Brad Boyet. Mayong buntag Brad og welcome sa programa nato. Mayong buntag po Brad Celso no. Ako lang i-correct gamay, dili ko engineer. Frustrated engineer lang. Ang imong magulang si Sir Enchong. So si Engineer Lorenzo Bermilio ang engineer. Pang-engineer mo pug kay pangalan good Lorenzo Reynaldo. So si Brad Boyet, agriculturist ni siya sa tong Corn Banner Program. Isa ni sila sa mga naghahatag og suporta, intervention sa ato ang mga mag-uuma og mais. Og apil na sa inyong banner program ang cassava o sorghum. Tama ba? Tama ka Brad no. Og apil pod ang soybean. Og ang soybean. So apil na sa inyong banner program. So pinakauna na kong pangutana Brad, dinha sa inyong team sa Corn Banner Program, unsa ba ang inyong mga major projects or program, mga inisyatibo nga inyong ginabuhat? Sa karon gamay pa kay atong mga budget no para sa soybean ug sorghum. Ang kasaba lang yun ang corn, ang mas dako og budget. Tungod ang sorghum manggod ug ang soybean napalang ta sa pagpaila sa maong commodity. Pero at least napay mga ginagmay nga mga budget sama sa mga trainings, mga inana. And then sa corn pod, napud tay mga post-harvest facilities, mga dinagko pod nga mga programa o mga projects, mga inana. Ang na-mention mo nga so far murag gamay-gamay ang pondo pa sa to ang soybean o sorghum. Kumusta ang adoption ani sa to ang mga farmers dinhi sa rehiyon Brad? Sa karon murag duha-duha pa sila kay tungod murag bag-o pa sila or dati naman gyud naga-soybean diri o naga-sorghum. Pero ginagmay ra pud jud to gihapon. And then siguro nagkatigulang na tong mga soybean farmer pero ang sorghum mo'y mas pinakagamay gyud kay tungod pod alanganin pod sila labi na sa atong market. Pero ang soybean nato dako tag market diri. Gani ang taga Caraga region diri apa nagabaligya sa Davao City. So dapat isa na sa makita ang potensyal sa atong mga mag-uuma. Yes, okay. Dako gyud kay potential sa ato ang soybean farmer. Dugay-dugay na po so far pag abot nimo diri sa DA Brad, diri na bagi ka sa corn program din na-assign? Diri ana gyud gikan ko sa special assist sa soils laboratory. And then pag abot na ko diri sa FOD, diretso na gyud ko sa corn program na gyud ka. Sa taod-taod na pud nga panahon nga naa ka sa corn program, so far sa inyong monitoring, unsa bay mga kalabanan nga mga challenges sa ato ang corn industry ug sa mga mag-uuma nato?
Di gyud malikayan no ang isa gyud nga kuan problema kinig yung presyo. Presyo gyud sa mais labi nag magkuan na kanang kuan ang harvest gani kanang tanan na ba magsabay-sabay na mao gyud kasagaran kay kanilagi low of supply and demand inana gyud ang mahitabo sa ato ang mga produkto maski unsa siguro ang mga commodity. So isa na presyo no. Presyo gyud. So far sa isa sa mga priority sa ato ang ahensya karon under kang Secretary Kiko, niingon siya nga sa mais specifically nga mapataas nato ang produksyon. Dinha sa Corn Banner Program, unsa ba inyuhang mga inisyatibo or intervention para ma-achieve nato na nga goal nga mapataas atong produksyon? Sa karon para ato nang matugunan no nga problema, naghatag ta og hybrid corn hybrid seeds and then giubanan po nato na siya og abono. So inana para lang mapataas kay dili man gud tanan farmer no maka kuan gyud makahatag og budget para sa ilang pagmais. Gani Brad, natay isa ka programa no ang YCPEP or ang Yellow Corn Production Enhancement Program. So naatay GM hybrid yellow corn seeds nga ginahatag ug naapod siya fertilizer. So ang maka benepisyo ani kadtong mga corn farmer nga registered sa RSBSA nato gali murag nakuha na sa RSBSA team kung unsaon pagparehistro. And then ang kuan po na is ang farmer dapat na ay 0.5 minimum of 0.5 hectares and above. So mo to sila ang maka-avail ana. And then dapat kuan sila membro sila sa active cluster organization. So inana dapat. So for 1 hectare of nga rehistrado nila na sila madawat nga tag 9 kilos nga 2 bags nga corn seeds and then 2 bags pod nga inorganic fertilizer. So mo lang na ang iyahang madawatan. Brad, kining na-mention mo ang yellow corn. Sama na ko nga di ko agriculturist, di ko familiar sa mga variety mga inana sa corn, Brad no. Para usab sa mga ka-agri karon nga nagatan-aw, nganong gina-promote nato ang yellow corn? Gina-promote nato ning yellow corn, Brad, kay tungod pod sa kakulangan sa atong livestock industry. So ang corn program nagasuporta sa ato ang livestock program pod. So namugna ning YCPEP tungod sa mga problema sa atong mga feed millers, feed producers. So inana kulang daw kay ilahang raw material. So naga-import pa sila og mga mais. So inana unta hopefully madungagan ang budget labi na sa YCPEP kay sa karon manggod kulang kaayo ang kuan atong ginapanghatag sa ato ang mga corn farmer. Dili gyud sila tanan siguro na lang siguro sa 20% ang hatagan nato diri sa Region 11 lang mismo. So inana nagasuporta ta sa livestock program. So pero so far daghan gyud ang nagatanom og yellow corn pud din gyud. Daghan yun siya, Brad. Tungod manggod kay ang atong ginahatag manggod no herbicide resistant na siya no. So muna ang ilang gusto pod kay tungod dili po daw laborious and then kay karon manggod lisod kayo magpangita og ano kanang mga mag-uuma na kanang maski mo limpisa man lang minana. So ilahang kinahanglan ilahang gusto gyud kanilang maisprihan. So dili man siya mamatay ang kuan ang mais, Brad, kung gamitan siya og herbicide nga kadtong glyphosate lang pod ang active ingredient. Importante kay na kay sa akong experience, Brad, kay maisan man pod mo sa una. Isa gid sa pinakakapoy sa pagmais kanang mangguna ba mga lampisa kay sus dako baya kay no nya didto ka sa kuan magsigig pangguna. So bali isprehan siya mamatay ang mga sagbot pero ang mais okay ra siya. Okay ra siya. Basta kadto lang pod ang kuan, ang gamiton lang pod kadtong glyphosate lang pod. Okay. Dili pod daghan man gud kanang klase-klase nga herbicide. Pero dapat kadto ra pod siya nga active ingredient ang glyphosate kay basig gamitan nila lain ba although herbicide resistant siya pero ug gamitan nila lain mamatay gihapon siya.
Okay. Oo. Isa na ko ka question, Brad. Sa una manggod, ang katong ginatanom namo nga mga mais murag pang konsumo. Puti ito sa ang color ato. Akong ma-remember nga practice dito sa mua sa una, kanang paghuman og harvest tapos gilubo na ay ibilin kay para ibinhi pagkasunod. Oo. Tama ba na siya? Tama na siya, Brad, no? So, naatay buffer stock pod, kanang OPV. So, mag-seed selection lang sila. Tama ito yung gingon nga, ilahang ginapilian. So, pili sila, seed selection siya, para ilahang himuong binhi sa sunod nilang cropping kay. Usahay manggod, katulad yung gingon ako, kulang po ang atong ato ang budget. And then good practice po na siya kay para po makatabang po to sila kadto nga mga farmer nga inana ang ang ilang inisyatibo no. Makatabang sila ba para ang kadto na pong wala nakadawat o subsidy muna po to sila nga mga farmer ang atong matagaan. Okay. So inana. Isa sa atong mga nakita nga kami nila April og ni Hana ako makauban sa info kanang mag-document mi usahay og mga storya sa atong mga mag-uuma labi na sa mga corn farmers nato. Isa sa among nakuan dito nga mga mulo sa ato ang mga corn farmers kanang usahay kulang daw sila suporta sa makinarya o teknolohiya. Unsay atong support nga ginahatag ana, Brad? Okay. Sa corn program, so daghan kay tag kanang mga makinarya nga ginahatag. Dito lang pud siya sa mga cluster organization. So natay four-wheel drive farm tractor and then na siya implements. Pwede lang sila mopili na siya disc plow, na disc harrow, na trailer, na siya rotary tiller and na pud siya farrower. So ina nakadaghan ang iyang implements for kuan na siya sa land preparation for farm tractor and then napud tay corn husker sheller. So kani Brad kani nga corn husker sheller nato no. So pwede na niya dili pakpakan, di na tanggalon tong panit sa mais. Diretso na to siya lunod sa equipment. So mugawas na lang siya nga kadtong grains na lang gid siya. Wow. Mo na to siya ang kuan sa corn husker sheller. And then napud tay hauling truck, napud tay corn combine harvester. So kung ang area niya kaya kayo traktoron, so posible kayo nga masudlan po na siya og corn combine harvester. So diretso na lang dito no labi na sa mga lugar nga kulang kayo og mga laborer na pod nga magsanggi. So kaning atong corn combine harvester kaya kayo niya siguro nasa 1 to 2 hours pwede na ang isa ka hektarya kaya kayo niya. So dali na lang kayo kung kulangan mo og tao dito or kung gusto ninyo ni nga intervention. And then napud tay recirculating dryer. So kaning recirculating dryer na to mechanical dryer ni siya no. So magamit ni siya during rainy season. Kay usay mo gud di man pud nato makuan ang atong ang panahon. So pwede kayo ni maskin magkuan mas mahal man siya kontra sa ato ang pagbulag gani under sa init sa adlaw. So kani siya labi na kung surplus pud ang mais katong gingon ako kani kung daghan kayo ang harvest nya kulang pud atong solar dryer pwede ra pud ni siya gamiton nga pangpauga. So isa ka batch ani kasagaran ginahatag nato ang capacity niya nasa 10 to 12 metric tons per batch. Kana siya muugan na siya og up to na siguro sa mga 10 to 14 hours ugan na siya ang 10 to 12 tons nga hinarvest nga mais. So napud tay hammer mill para dito sa kuan kay murag usahay barato kayo ang corn grains no og palit. So pwede ra siya nga atong i-process para sila na mismo ang mobaligya dito sa mga naay mga ginabuhing hayop gani. So pwede sa baboy, pwede sa manok. So mo ni siya ang hammer mill. And then kaning moisture meter kinahanglanon pod kayo nino kay para mahibal-an nila kung unsa na gyud kauga ang ilang mais murag pwede na ba ni siya ibaligya kay usay manggod pag baligya nila no maabot sila dito sa buyer. So mingon ang buyer nga ay kuan pa man ni kanang medyo basa pa. So risikuhan nato ni. So
Sa kaning kuan nga intervention nato, mahibal-an na nila kung unsa kauga ang ilahang ibaligya nga mais. And then apud tay multi-crop drying pavement or mao ni siya atong ginatawag nga solar dryer. So ang mong tawag lang is multi-crop drying pavement. And then apud tay warehouse nga amo ning gina-partner ning duha kaning MCDP o kaning warehouse namo nga intervention sa ilaha. So mao ni siya ang mga nagauna nga mga post-harvest facilities nato sa corn program, Brad. Ninduta, Brad, no? Kay ako ma-remember, katong giingon nimo nga katong dili na siya pakpakan bali ang mais. Diretso na yung maghulog pagawas sa ato pag nalubo na siya. Kay makaingon jud ko, Brad, ha, kay kami nagmaisan magini sa una isa gid ka trabahoso gyud kay gyud ning kining kuaning mais kay kanang paglubo pa lang pila ka adlaw may tagpila mo kabuok maglubo nya mamula na may imong kamot Mao jud. o nya kanang ang isa sa wala na ko na ano dito, Brad, kanang sa pagtanom maora gyud gyapon so far maora gyud gihapon no kay nagtry mi ana sa una kanang naa siya natay seed planter. Nagtry ta ana sa ato ang station sa Manambulan. Pero dili man siya inaana ka success good ang kuan ang unsa ni ang corn planter nato tungod siguro wala lang siguro na adapt sa mga corn farmer or kuan kay dungag na pud siyang kuano dungag na pud siyang gasto, Brad, kung dapat man gud siya land prep gud siya ang area nimo kay di man gud mahulog ang seeds dito as a seed planter kung dili siya makatuyok sa kuan. So dapat plain pud gid kayo ang lugar inana. So nagtry ta inana atong ginabuhat gina-try nato sa atong station bago nato bago ta maghatag sa ato ang mga cluster organization. Na isa pa ka makinarya dito imuhang na mention katong para sa sanggi. Kay isa pud biya na kakuan, Brad, kay daghan kay ma-involve sa sanggi, no? So kato na siya combined harvester para sa corn kay ako madungog ana sa una, Brad, murag sa humayan ra man good. So naa pud ingon ana and katong nindot tong ingon nimo nga katong sa dapat na drying pavement kung sa solar and katong isa pa ka dryer kay siguro para pud sa quality kay usahay sa mga sa una, daplin kalsada, mura nang ibulad, masagula na kung sa usay mga tae pa sa iro dira. So di mo makuan mga kaagri no nga ang kalidad. So importante gini nga mga makinarya. Na-mention nimo Brad nga dapat ang maka-avail ani is katong mga appeal sa cluster. Yes, Brad. Kay kung nasabtan, kay kung di siya pwede ni sa individual or pipila lang maka-agree kay mahal kini nga mga makinarya, dinaghan pud yun ni dapat. So katong giingon nimo, Brad, aside sa cluster, na siya sa cluster, RSBSA registered, unsa pa bay murag busig na pay additional requirements para maka-avail ana? Oo. Kadto na minaw pud ko atong last nga kuan ninyo no, tama tong mga gipangsulti sa kaubanan banner program nato no. So kinahanglan niya na siya letter of intent. So ang mo request ani is katong cluster organization gyud katong ilahang big brother nga ginaingon. So ang cluster organization man gud no usahay naga-compose na siya og farmer cooperative and association na sa mga 3 to usahay moabot pag 14 members. So naa sila ginapili nga big brother. So mao to siya ang mag letter of intent, mag hatag og board resolution requesting and authorizing the chairman or the president to sign into MOA. And then kinahanglan po na siya og luna nga dapat butangan nila og shed kay mo na ang isa ka requirement nato no para dili pod mapasagdan katong sa imong gi-mention nga dili pod inana ka kuan ka barato lang ang atong mga intervention. So dapat na siya shed nga ginaingon. So dapat endorse pod siya ni municipal agriculturist. So mao na siya ang mga pipila ka mga dokumento nga ilahang i-prepare nga i-submit dinhi sa ato ang ahensya. Okay. Mga ka-agri, unya ato ang ihatag ang contact details sa Corn Banner Program para kung naa pa mo yung mga pangutana, pwede rin niyo dito ma-text or ma-email
Or kung karon nagatanaw mo, pwede ninyo i-comment sa ato ang live stream kay para mabasa na to na din live, or kung bisan unya na nato mabasa ato agya po nang i-refer sa ato ang Corn Banner program. And Brad, kini manggong mag-introduce sa mga bagong teknolohiya, makinarya, or bagong mga variety, bagong practices. Kailangan maguna ingon sila nga akong ma-remember pa sa katong kaubanan nato sa ATI, i-bridge gyud daw na nimo, tulayan nimo ang ilang traditional ug ang bag-o kay para walay conflict mahitabo. Naaba mo yung mga ginakandak pod nga mga training, extension services para ana? Sa karon ang ato ang labi na sa atong sorghum, natay ginakandak nga sorghum techno demo. So just to showcase kung unsa ba gyud na, or para makikita nila mismo kay usay lisod man pod patuhon ang mga tao no kung wala gyoy kung sa gyud siya kanindot anang lugara. So natay mga techno demo, na natay humanata sa corn, na pud tayo usahay sa kasaba, and then kani sa sorghum techno demo. So pwede ni siya nga individual farmer, Brad, no, good for 1 hectare lang ang coverage niya. So all inputs kay ang atong ginasubsidy, atong ginahatag, ang ang labor lang ang sa ilaha. So naani siya tanan nga inputs ginahatag nato sa ilaha. And then ang abot pud niya dito ana siya sa cooperator or katong sa farmer. And then naga-go into memorandum of agreement pud ta. So naipirmahan ang katong cooperator og CDE. So inana. Alright. Ang na-mention na nato ang atong suporta sa production, makinarya, teknolohiya, training. Dinhi sa market, Brad, apil pa ba ni sa inyong mandato or ang AMAD na ani ang naga-facilitate? Ang AMAD na ang naga-facilitate, Brad. Pero kami naga-coordinate gyapon mi sila among ginahatag kung labi na tong mga nahatagan namo. So gina-forward namo sa ilaha ang mga master list, or kung asa gyud nga mga area ang daghan namong natagaan og intervention kay para sila mismo makasunod po dito ug mapangitaan nila og kanang pamaagi kung unsaon ang inaana ka bulk ang ang harvest ana nga panahon. So sila mismo makapangandam na sila. And of course, murag dili jud ni siya kayahon, Brad, kung ang ato ang ahensya lang ang maglihok, no. Unsa ba kadako pod ang partisipasyon, abatay partnership pod sa mga private sector? Sa private sector, Brad, sa karon naalay isa ka company nga murag mutabang na jud sila kay nagabuyback na sila kung ang atong ginahatag nga nga similya ang ilahang company, siguro pwede ba nato ikuan diri pero ang Asian Hybrid isa na sila sa nakadaog sa procurement nato. So ang ilang programa pod nagabuyback sila. Kung ilahang mismo katong similya nila, sila ang nagapalit ato sa harvest sa mais. So napod sila agreement gihapon kung pila ang ang presyo, and then dapat inani pod ang kalidad sa katong mais nila nga paliton. Nga ilaha mismong similya ang gigamit. So inaana siya, and hopefully siguro dapat basin kopyahon pud na sa sa uban seed company kung inana kay mo lagi katong sulti nato ganiha nga problema nga sa presyo or usahay worst case scenario gani maundang or naatay stop buying sa mais. So lisod kay na. So hopefully ilahang sundugon ang inana nga pamaagi sa isa ka seed company. Yes. And aside sa atong pribadong sektor, dinha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka munisipyo o probinsya, anaa po ang ato ang local government units ato ang mga LGU. Para sa imuha, Brad, unsa ba kadako ang natabang sa ato ang LGU dinha sa inyuhang mga intervention sa atong mga corn farmers? Yes, Brad, dako gyud kayong pasalamat no sa DA, labi na sa corn program, labi na sa distribution sa ato ang mga corn seeds. Kay daghan gyud kayo nya pipila lang pod ang personahe sa corn program. So
naga-coordinate lang ta sa ilaha nga inaani ang distribution. So nagakandak ta og briefing sa ilaha kung unsaon o kinsa bato ang mga dapat nga panghatagan. So last month lang no, series of briefing ang gipatigayon sa corn program. So inana ka supportive pud ang LGU. So inana ka mapasalamaton ang corn program Brad kay tungod sa ilaha hanay kayo ang implementasyon sa ato ang distribution sa corn program. Alright. Brad, kumusta ko nato so far ang inyong mga na accomplishment so far sa corn banner program diri sa ahensya? Kumusta na ba? For 2025, naalang tay accomplish nga sa ato ang budget no. For YCPEP lang, corn seeds lang ang ato ang na-accomplish tungod namugod tay election and then sa nay nay mga bawal gani nga mga ginalikayan nato. So for YCPEP naatay natagaan nga 58 corn cluster organization. So nana siya ay total of 8,230 corn seeds inana kadaghan. So naa siya ay total of mga 49.2 million. So for ko sa na-mention ako ganiha nga kadtong nani siya ay partner nga seeds food Brad no. So napud tay fertilizer ani nga 8,230. Sa karon ginaplansa na ang schedule para sa delivery. So inana. All right. And Brad, isa sa mga emerging issues yun karon sa agriculture kining climate change di inato na malimod. So far din sa ato ang corn industry nakita ba nato nga dako gid siya nahimong threat ug unsa bay ato ang inisyatibo or lihok po din sa atong ahensya? So dako gyud nang impact Brad labi na sa magmamais no sa mga kamais nato. Tungod ang mais man pud gud dako pud ang kinahanglanon niya nga tubig. So ang ginahatag nato ana naman tay naka-standby noon nga mga pisos or mga patubig sa ilang mga pump irrigation surface nga nga mga makinarya. So kadto kung dili lang pod mahubsan ang ilahang ang mga water source nila. So pwede to siya mag-intent lang sila natay mga naka-standby sa mga paggrow. So manginana and then kaning mga po nato mga bag-ong gipanghatag ng mga seeds halos po siya mo thrive na po siya sa drought nga panahon po inana inoon. All right. Brad, basig na apat tayo nalimtan og discuss o uban pang impormasyon nga gusto nimo mapaabot sa ato ang mga viewers or mensahe baka alang sa ato ang mga kamais. So mensahe na lang siguro Brad kay mo maora yun to. Dako kayong pasalamat no labi na sa mga kamais nato. So kamais ang ang tawag. So dako kayong pasalamat labi na sa atong kamais kay tungod wala sila ni undang sa pagpananom na may problema or ginasagubang dakong ginasagubang nga mga problema sa pagmais. Padayon lang gihapon sila Brad sa sa pagpananom. Unta ilahapang kugihan pa nila og pagtabang ang ato ang gobyerno labi na kay ang isa nga ginasuportahan yun sa corn program is ang livestock and then importante kayo kay diha ko punta nagadepende sa livestock program isa nga ginadependihan nato labi na ang ilang pag-produce sa meat. So atong gihapon ang ginakaon nato. So hopefully kung namoy problema pod adto lang mo sa mga municipal agriculturist office kay natay mga corn technician diha nga available og naagyo na sila naka-destino sa ubang kada barangay. So naay mga technician diha nga available. So inana ra Brad.